Hi mga lalabs, hi mga suki, good morning. For today's video ay ito na nga yung kinaumagahan na busy. At dito rin may inspection sa aming tindahan para sa aming business permit or sa locational clearance. And then after that nga, kinabukasan naman guys ay namili si Anthony ng aming mga paninda kasi nga wala na talaga kaming paninda. Diyos ko po, kalbo na ang aming tindahan, ang dami ng kulang. At sinama niya na nga yung kapatid niya. Kasi nga, hindi niya kaya na siya lang mag-isa na kukuha nun. Kaya naman pero magiging dalawang balik siya doon. So ngayon, naisipan niya na lang yung kapatid niya na pakiusapan at siya na lang ang pumunta doon para isang biyahe lang sila, sabay na sila. So kita niyo naman guys, ang bigat-bigat talaga ng mga box na yan kasi puro bakal po talaga yan. Ang laman po ng mga yan, chopping knife, martilyo, as in mga bakal talaga guys. Napakadami, itak, karit, mga ganyan. And then yung karga naman ni Anthony, Diyos ko, nakita nyo naman ang laman po nun, bareta, pala, asarol, piko, palakol na malaki. So sobrang ano talaga, nagkukwentuhan nga sila dyan kasi nga, or kinikwento nga nila sa amin kasi sabi nila habang bumabiyahe daw sila, pag medyo bumabagal dahil traffic, gumigiwang yung motor kasi nga sobrang bigat talaga and hindi sila makahinto na walang aalalay sa kanila, kaya kailangan aalalay lang din sila sa pagpatakbo at kailangan hindi sila masuksok or maano sa sobrang traffic kasi mahihirapan silang mag-balance ng motor. Sabi ko nga, sana pala dalawang balik na lang sila para hindi masyadong mabigat. Abay, ayaw na nila kasi uulan nga naman guys. And bago nga sila niyan dumating dito guys, nung nasa ano pa sila, sa supplier pa namin, sabi ko ang lakas ng ulan dito sa Taguig, doon naman daw wala. Kaya sabi ko ingat sila sa biyahe kasi kargado pa naman sila, baka disgrasya. Diyos ko po, mahirap na, puro bakal pa naman, puro patalim pa naman yung mga karga nila sa motor. So imagine guys, ang liit-liit ng motor na gamit nila pero sobrang bigat ng karga. So napaka-helpful ng motor na yan sa amin. Ever since yan na yung naging katawang ni Anthony pag mamimili. Gaya nga nung nakwento ko sa inyo dati kasi nagtataksi kami papunta doon, pauwi. Nanghihinayang kami sa bayad kasi papunta pa lang doon 400 plus na, tapos pag pauwi naman 1,700 to 1,000 yung bayad, gano'n ulit, diba? Ang laki ng gastos namin sa sa pamasahe pa lang, parang umaabot ng halos 1,500. Pag magmumotor lang kasi lang siya, makakatipid. Kung gumastos man kami ng gas, siguro 200 lang kasi 50 papunta doon, 50 pabalik, diba? So bali 200 lang nagastos kasi dalawa sila, so mas nakatipid kami. Ilang lagari na or martilyo mabibili ng 1,000, diba? So yun, kaya nag-decide kami. Kaya lang sabi ko, dahan-dahan lang sa pagbabiyahe kasi mahirap na nga. And then alam nyo ba, nakakatuwa kasi na habang nag-display kami dyan, Diyos ko, yung nabiling pala, ayun, naubos na kaagad. So hindi nakuhaan ng video kasi nga dito yun sa banda dito sa may kanan. So hindi na nahagit yung nagbili ng pala. Pero ganun pa man, sobrang thankful kami kasi yun nga yung sabi ko na pagka-kompleto talaga yung paninda namin, madaming nabibili sa amin. Pagka wala na rin, syempre wala na. So paano natin mapapaikot yung puhunan natin? So sa amin kasi guys, yung mga namin dito, yung benta namin, pinapaikot-ikot lang din. Diyos ko po, nagsasara Hironimo lang yung aming benta. Ayan, so sino yung mga nagpapaikot lang din dyan ng puhunan kagaya namin? So akala kasi ng iba pag may business ka na, mayaman ka na. So hindi po yun ganon. Kami sobrang pinapaikot lang namin yung puhunan namin. Kaya ganon, talagang pagka may nabili, punta doon sa supplier, kukuha. Buti na lang yung mga supplier namin, mababait sila guys. So yun, yung iba nagdi-deliver dito na, yung iba pupuntahan namin doon, and hindi nila kami masyadong hinihigpitan. Kaya sobrang thankful din kami sa mga supplier namin kasi mababait sila. So diba, yun lang naman talaga importante guys. And syempre wag natin sisirain yung tiwala sa atin ng mga supplier. Pero kami naman guys, cash to cash basis naman kami sa aming mga supplier. Pero minsan nga, nangyari isang beses, parang nagkulang na yung budget namin sa pinamili. Sobrang napadami kasi. Tapos si Anthony nagkulang, pero konti lang naman, parang 200 plus lang naman. Tapos sabi nung isang supplier namin, next na pagpunta na lang daw. Yun, ginawa namin. Pagka dating dito na Anthony, Gcash na lang yung bayad. Kasi nalubat din kasi guys, hindi makapag-Gcash. Ayun, nung time na yun, parang wala sa contacts ko yung supplier namin.
Kaya yon, o diba, napachika na tuloy ako sa inyo. But anyway guys, sobrang thankful kami kasi mababait yung aming mga supplier. Kaya kagaya ng naikwento ko sa inyo nung una, diba, chine-check namin pagdating dito kahit na-check na doon. Kasi minsan napapasobra yung lagay nila, minsan naman kulang. Pag sobra, binabalik namin yung items. Sinasabi namin, or minsan di na binabalik, pero sinasabi namin katulad ng dati na sobra-sobra yung naibigay sa amin. Ayun, sinabi namin para babayaran namin. Tapos pag kulang naman, i-check yan. So since may CCTV naman dun sila pag naglalagay, na-check din. Kasi minsan siguro sa dami ng customer baka na ipunta lang sa ibang box yung item. So hindi naman siya intentionally na gano'n na makulangan. So ayun na nga, nagpaalam na nga yung kapatid ni Anthony na babiyahe muna ng joyride kasi nagjo-joyride din yun. Kaya sabi ko ingat-ingat lang siya sa pagbabiyahe, dahan-dahan lang kasi mahirap na talaga. So yun, kaya sobrang thankful kami. Mabait naman yung kapatid na to ni Anthony, pagka sinasabihan niya umaano naman talaga agad. Kahit ang kulit-kulit yan, pero syempre mabait pa din naman yan. Napapaanohan niya, papakisuyuan niya lagi ni Anthony pag may mga or minsan pag wala akong kasama dito sa bahay, sila ng girlfriend niya yung kasama ko dito sa bahay matutulog, ganyan. So sobrang thankful pa rin ako, diba? Ang sarap lang kapag magkakasundo yung side ko na mga kapatid ko Anthony, tapos sa side din na Anthony. So yun lang naman talaga importante pagka magkakasundo yung mga natin, yung sa bawat side. Ay, ang dami ko ng chika. But anyway guys, so maraming salamat sa patuloy yung pagsuporta sa aming small business. At ito na nga, o diba, nakita nyo naman, ang dami ng kulang-kulang sa mga display namin. See, ang dami ng kulang. Kaya naman guys, talagang nai-stress kami pagka kulang na yung mga paninda. Kasi pagka kulang, ayun, kundi na talaga yung benta. See, ang dami ng bakante dyan, ang dami ng kulang. Yung iba, 2 na lang yung display, 3 na lang, ganyan. Diba, yung pala, yung mga ayan na lang, konti na lang yung display. Kaya gusto namin pagka may nabenta na ganyan, paikutin na agad yung pera kasi sayang naman ng ng tutubuin, 'di ba? Ayan, yung mga karit. Yung mga karit namin guys, saka itak galing pa talaga ng Bicol. Tapos yung mga lagari naman dito na yung ginagawa sa shop. Ayan. Pero itong mga ibang supplies namin, syempre yun nga, gaya nga sabi ko, galing sa supplier. Kaya sobrang thankful pa rin naman kami. Kasi ayun nga, syempre sa staff namin, kasi magsisipag, mababait, talagang hindi na kailangan utusan. Pagka nakita nilang may gagawin na dyan, talagang hindi nila tatantanan yan guys, hanggat di okay. Kaya naman guys, taos puso kami nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong suporta, and don't forget to like, share, and follow. And of course, follow nyo na din yung aming business page na Tony and Lynn Bashador Hardware Shop. So maraming salamat. Ayan, like and share po and follow. Ayan, see you on my next vlog guys. Thank you so much. Ay, nabulol na. Ulitin natin. Thank you so much sa inyong panunood at sa palaging pagsuporta sa amin. Maraming salamat. I love you all guys, mga lalabs, mga suki. Thank you po. Have a nice day. Babu!